Hello everyone, welcome again sa another training natin today. My name is Paul and I'm happy na makapag-educate ako sa inyo about trading. No, trading is really a good also source of income. So later on maintindihan niyo lang kung bakit. Pero right now, no, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang candlesticks. No, some of you meron ng alam about candlesticks, but some of you also bago pa lang sa trading, so yan yung pag-uusapan natin. So, maybe some of you uh, hindi masyadong maintindihan ko ano ba tong mga yung chart na to, yung paakyat, zigzag, ano ba yan, ano? Meron pa parang mountain, no? Pero sa nangyayari diyan, kung i-zoom lang natin, we'll really try to zoom it. We will zoom it. No? Tingnan natin kung ano yung tsura. So, meron kayong makikita na ganito. Meron kayong makikita na ganitong itsura. So, merong green, no? And then red. Tapos iba-iba itsura. So, actually, that's candlestick. And it really represent kung ano talaga nangyayari sa market. No? So, basically, pag-usapan natin ganyan, no? Pag-usapan natin kung bakit importante siyang maintindihan natin, no? Okay, so let's start. So basically ang candlestick is meron siyang apat na klase um, na area or parts. So ito yung kabuuan ng candlesticks, but meron pa silang tinatawag na ito siya is what you call real body. Okay? And then itong pahaba na yan, that's what you call wick or shadows or yan yung tawag niya, no? The same sa polarin, no? Na ito yung body niya, real body niya, ito yung wick, no? So the same, meron siyang wick sa taas, meron siyang wick sa baba. So bakit meron siya niyan, no? And also kapag meron kayong nakita na green, it means to say paakyat siya nga price. No, pag meron kayong nakita na red, means pababa siya na price. Ganun lang 'yan, ganun lang kasimple. So, punta naman tayo sa ano bang parte ng candlestick. Pag-uusapan natin. Kasi remember that in every candlesticks, there's really a story behind it. No? And yung story na yan is very important para malaman natin kung anong next move natin. No? So, example na lang, yung candlestick na to is 1 hour candlestick, no? Kasi in every candlesticks, meron candlesticks na 1 hour, meron 1 minute, merong 15 minutes, 30 minutes, meron nga 1 day to 1 week na candlestick. So, ibig sabihin, yung candlestick na to is 1 hour. Kailangan mo munang lumipas yung isang oras bago makabuo ng isang candlestick. No? The same with this. Kung ito yung pag-uusapan natin, 1 hour. Kung meron pa kayo iba, 1 day candlestick. So, maraming nangyayari talaga para mabuo yung isang candlestick. So, balik tayo, no? Ano ba yung parts ng candlestick? So, kapag meron kayo nakita na green, usually, ang nangyayari dyan is, di ba, paakyat yung price? So, meron tayong tinatawag na open price. No, open price. Ibig sabihin, dyan nagsimula yung presyo sa 1 hour na candlestick. Dyan sa nagsimula. So, saan siya masisimula? Magsisimula siya sa baba. Bakit? Itong part na to. No? Sa mga hindi pa alam, itong part na to, yung unang presyo niya. Dyan, yung pinakasagad lang ng ano. Pinakasagad ng no? Lagyan pa natin para mas malinaw sa inyo. Itong part na to, dyan siya nagsimula. Open price. Ang nangyari, possible na pwede yung mangyari na bumaba pa siya dito sa area na to. Dito sa area na yan. So ano yung mahabang stick na yan? That's what you call a lowest. Kasi bumaba siya, yun yung another parte ng candlestick which is the lowest price. No, pwede siya kahit
yun yung party na yan, yung lowest. Basta yung pinakababa, siya yung lowest price. And very logic, no? And then, ang nangyari, pwede siyang umakyat ngayon. Possible, pagkatapos niyang bumaba, no? Umakyat siya, umakyat, nag-zigzag pa siya ng ganon bago umakyat doon. So, na-hit niya itong part na to. Ang tawag dyan yung sa part na yan is what you call the highest price. No? Tama ba yung spelling ko? Highest price. So, yung highest price na yan, siya yung pinakamataas na presyo sa 1-hour candlestick. Okay? So, siya yung highest price and then nag-end up siya pagkatapos niyan, nag-end up siya dito sa lagyan natin dito sa part na to. Ito, or maybe bumalik pa siya pagkatapos. Pero dito siya nag-end up. O, nabuo na yung 1 oras. So, yung part na to is sa green na candlestick is what you call the closing price. Kasi merong open price, so meron ding closing price or close price, no? So merong close price itong area na to. Okay, so very simple, right? Very simple siya. Again, nag-open siya dito kasi pataas yung price. Of course, galing dito yung price, no? Galing sa area na to. Galing sa area na to, tapos umakyat siya. So, kapag green, paakyat yung price. So, basically, ang nangyari, dito yung open niya, and dito yung close, pero meron siyang mga highest, or mga peak na highest price, tapos bumalik din siya. No? So, nakabuo siya ng isang candlestick. The same happens sa red candlestick. Sa red candlesticks, dito naman yung open niya. Okay, dito ang open niya. And then maybe umakyat pa siya ng konti, no? So dito naman yung highest price niya. Tapos bumaba ulit siya, nagzigzag naman siya, and then bumaba siya sa bottom. Dito naman yung pinaka lowest. And then ang nangyari, umakyat pa siya, tapos dito siya nag-end up. So dito naman yung kanyang close. So the same lang siya, pero iba siya na nangyari kasi ito paakyat, ito naman pababa. Okay, so very lang siya, very madali lang siyang intindihin, no? Pero I hope na maobserbahan niyo siya later on kapag lagi na lang kayo tumitingin ng chart. Okay, so practicein natin, no? Punta lang tayo sa or i-divide natin to. Tingnan natin, no? Lagyan natin ng example lang, ganito na lang. Example natin is itong candlestick na gagawin natin is 1 day candlestick, no? So naisip ko lang yun kasi madaling tingnan or madali natin maobserbahan. So itong line na ginawa ko ngayon is a separation in everyday transaction or everyday movement sa market. So I hope nakikita niyo yung itong line na to, no? Itong line na to. Itong line na to, right? Yung right na yan is a separation in everyday. So nahulog na every area na to is 1 day, ito 1 day, 1 day, 1 day. No, actually makikita mo nga sa baba kung anong date. August 3. Ito August 4, August 5, August 6, so on and so forth. So, kung titingnan natin, kung mamarkahan natin, guys, kung mamarkahan ko lang, halimbawa, itong area na to, no? Halimbawa, itong area na to, dito siya nagsimula, no? Dito siya nagsimula. I-zoom na lang natin para mas klaro sa atin, okay? So, dito siya nagsimula. Pagkatapos, kung makikita mo, meron siyang tip na ginawa. Zoom ko lang kasi I don't know kung malinaw sa inyo, hindi. Ayan, nakikita natin, di ba? Meron siyang separation.
So meron siyang tip na ginawa dito sa taas. No? Itong area na to. Yan. Pero bumaba rin siya, bumaba. Hanggang naabot niya itong area na to. No? Some of you will say this is yung pinaka-bottom sa kanya, yung lowest price, which is correct. Tama kayo. Pero umakyat din siya. So dito siya nag-close, which is ito yung closing niya. Again, no, dito siya nag-open, tapos umangat siya konti, tapos bumaba na siya. Bumaba. Pagbaba, umakyat pa rin siya. Tapos dito siya nag-close. So itong area na to, which is one day, no? Kung one day, kung para sa akin, kung i-drawing ko ang itsura niyan, ganito. No? Ang itsura na ganyan, maliit lang sa taas. Dito naman sa taas yun, ganyan. No? So itong area na to, no, itong area na to yung pinaka lowest niya, ito naman yung pinaka highest, and this is the body of the candlestick. Kasi diyan nag-open and close. No? So red candlestick siya. Red candlestick kasi pababa siya. Alright? So ganyan lang, napaka simple. Very complicated lang siya sa kung titingnan niyo, pero kapag unti-unti nyong na-practice kung anong klaseng movement or anong galaw niya, later on ma-familiarize nyo rin kung paano or ano nangyayari sa trading or sa pagbasa nyo ng candlestick. So I hope this video teach you a lot. Medyo mahaba-haba, no? 11 minutes, but I hope na nakatulong to sa inyo. So keep share this video for more educational videos like this. So kung gusto pa ninyong malaman, just comment below kung ano pang gusto ninyong malaman to kung para matulungan ko rin kayo sa inyong trading journey. So that would be all for me. So I hope to see you again sa next video. God bless everyone. No.